Para nga sa inyong kaalaman mga idol, papasok na si Jonathan Kuminga sa huling taon ng kanyang rookie contract. Meaning, kailangan nga po nila siyang bigyan ng extension kung gusto nilang mapanatili ito sa mga susunod na taon. At base sa pinakahuling inilabas na balita, mismong kampo na ni Kuminga ang nagsabi gusto nga po nilang makakuha sa Golden State Warriors ng mahigit 5-year, $224 million o nagkakahalaga ito ng 44.8 million kada taon. Para nga sa inyong kaalaman, nag-average nga si Kuminga ng 16 points per game. Ang problema, sa kabila nga po ng malalaking numero na naitatala ni Kuminga, inconsistent pa rin naman ito paminsan-minsan, nawawalan siya ng impact. Kaya ayon sa isang analyst, mapapaisip nga daw talaga ngayon ang Warriors kung deserve nito ang ganoong kalaking kontrata. Ibig sabihin na pag-iisipan muna ng kanilang front office kung ibibigay nila ito sa kanya o gagamitin na lamang siya bilang trade asset para makakuha ng bagong superstar. Samantala, sa pagkakaroon nga po ng Los Angeles Lakers ng 39 games na maipapalabas sa national television, malinaw, pumabor ang NBA sa kanilang team. Bukod dyan, sinadya rin naman nga pong ginalaw ng liga ang kanilang game schedule upang hindi magkaroon ng laro ang mga teams bago at pagkatapos ng kanilang mga malalaking laban na ipapalabas sa national TV. And since maraming laro dito ang Lakers na mas makakapaghanda na rin naman sina LeBron at Davis. Yes mga idol, maiiwasan nga po nila na mapagod at magtamo ng injury ang kanilang mga key player. Kaya maipapakita nga po ng kanilang team ang kanilang tunay na chemistry. At dyan palang kitang-kita, kinukontrol ng Lakers at ni LeBron ang liga. Dahil dyan, hindi nga po napigilan pa ng isa sa kanyang mga hater na si Skip Bayless na magreklamo. Ayon nga po sa kanya, napakalambot nga daw ngayon ng mga malalaro sa NBA gayong masyado nga nila itong binibaby kagaya ni LeBron at ang kanyang anak na si Bronny. Maliban dyan, question rin naman ito ang pagbibigay ng liga sa Lakers ng 39 games gayong dapat nga daw mas paboran ang Boston Celtics since sila ang defending champions. Kaya isang malaking pagkakamali nga daw ito ayon kay Skip Bayless. And since nabanggit natin ang Lakers, kahit man masyadong limitado ang kanilang ginawang pagbabago, mukhang ready na rin naman ang kanilang lineup na makipagsabayan. Sa katunayan, as of now, meron na nga sila ngayong hawak na 5 sentro na sina Anthony Davis, Christian Wood, Jackson Hayes, ang kanilang two-way player na si Colin Castleton at ang kanilang pinakabagong sentro na si Kyler Kelly na pinapirma ng 10 contract. Ayon nga po sa kanilang head coach, hindi rin naman nga kailangan ng Lakers ng malaking pagbabago, gayong kailangan lamang nga po nilang ma-utilize ng maayos ang kanilang front court, lalo ang 5 sentro na ito. Meaning mukhang sapat na ang kanilang ginawang pagbabago para maging competitive muli ang Los Angeles Lakers. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.